magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. So, simulan na po natin ang unang magsasalita, unang presentation. Brother Fernando B. Camacho Jr., affirmative sa topic nilang patutunayan ko na isang kalikasan ng Panginoon ay tunay na Diyos. Okay? So, Brother Fernando, the time, wait lang ha, set lang natin. Timer starts now. Alright, at unang-una ay pinasasalamatan natin at pinupuri ang atin pong dakilang Diyos sa pagkakaroon ng ganitong isa na namang napakagandang talakayan. Ano po? At ang inyong maliit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay nagpapasalamat dito po sa programa nating ayon sa nasusulat ng kapatid na Denmar. Ano? At siyempre sa akin pong magiging gwapong-gwapong katunggali ngayon, kay kapatid na Jepty John Oreta. Ayan, di at first time namin ngayon mag-usap mga kapatid. At sa lahat po ng susubaybay ngayon o di kaya ay makakasubaybay pa in the future, binabati ko po kayo ng magandang gabi o magandang araw saan man kayo datnan. Ano po? Okay, so muli po ang inyong ordinaryong membro, kapatiran sa Seventh-day Adventist, ay titindig po sa panig ng katotohanan. Layunin ko po na maihayag ngayong gabi ang tunay na liwanag at gibain ang mga maling aral kung meron man. Ano ho? Yan. At dito po sa gabing ito ay tatayo po ako bilang isang afirmatibo sa paksang patutunayan ko na ang isang kalikasan ng Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Bakit ganito ang aking paninindigan? Sapagkat naniniwala po kaming mga Seventh-day Adventist na nangahawak sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo ay mayroong dalawang nature. May dual nature. Ano po? Nang siya ay magkatawang tao. Ganito ang ating mababasa sa isang talata ng banal na kasulatan sa Kapitulo 7, talatang 14 ng Aklat ng Isaiah.
Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Naniniwala po ang Seventh-day Adventist na ang hulang ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay isang prophetic o pananalaysay na ang magiging katuparan ay ang paglitaw ng ating Panginoon. Ipanganganak siya ng isang birhen. At ang panganganak ng isang birhen ay isang lalaki. At siya'y tatawaging Emmanuel, nang ibig sabihin ay suma sa atin ang Diyos. Ngayon, sa aklat ng Galacia, doon sa Kapitulo 4, talatang 4, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang bata at namuhay sa ilalim ng kautusan. Gusto kong makita ho ninyo ang dalawang talatang ito, na mayroong hula ng ating Panginoong Jesucristo ay ipanganganak ng isang birhen. At dumating na ang takdang panahon, ang sabi rito, nagkaroon na ng katuparan, yun pong ipinangako na mayroong ipanganganak sa ating kalagitnaan, sa katauhan na nga ng isinugo ng ating Panginoon, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano pa ang isang katunayan? Dito sa aklat naman ng Juan Kapitulo 1, talatay 14. At nagkatawang tao ang berbo, tumahan sa gitna natin, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sa mga talatang ito ay ipinapahiwatig sa atin na mayroong inihula na Mesiyas na darating at ito'y nagkaroon ng katuparan. At dito sa talatang ito, pinatutunayan din sa atin na mayroon talagang nagkatawang tao. Naniniwala tayo mga kapatid na yung nagkatawang tao na yan na tumahan sa ating kalagitnaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya naniniwala po ang Seventh-day Adventist ng ating Panginoong Hesus ay mayroong tao sa likas na kalagayan. Ano po? Yan. Sapagkat mayroong inuhula na may magkakatawang tao. Ito na rin ang dahilan kung bakit buong buo ang paniniwala natin na talagang mayroong Hesus na tao sa kalagayan. O tao sa likas na kalagayan. Alin ang tao sa likas na kalagayan? Yun pong nang siya'y magkatawang tao. Pumasok po ang isang sistema o pumasok ang kanyang pagiging likas, tao sa likas na kalagayan. Ano ang katunayan? 8:40 ng Juan. Natapot ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin. Nasa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Sa pagkakataong ito nang ang ating Panginoong Jesucristo'y nagkatawang tao, siya na may nangungusap sa kalagayang tao. Kaya ang wika niya sa talatang ito, ngayon ang niya'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Tunay ba na mayroong tao sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo? Yes, mayroon. At siya na rin mismo ang nagpatunay. Yan. At dumating na nga sa takdang panahon, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesucristo na bayubay doon sa krus. Ganito ang wika sa atin ng isa pang talata.
Sapagkat si Kristo man o si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo'y madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Makikita ho ninyo sa talatang ito, inilagay ko na rin yung tekstong Grego upang makita natin yung pinaghanguan ng terminong siya ay pinatay sa laman ay tamang-tama, angkop na angkop dito sa talatang o sa tekstong Grego na ang nakalagay ay Thanatotes mensarke, siya'y pinatay sa laman, sa makatwid. May bahagi ang ating Panginoong Jesucristo na hindi po namatay. Ang tangi lamang pinatay sa Kanya, yung Kanyang laman. Bakit namamatay ang Kanyang laman? Sapagkat yun ang wika ng Biblia. Siya'y nagkatawang tao. Ayun. Yung kalagayang laman, yung kalagayang tao, yun ang pinatay ho sa Kanya. Kaya dito sa talatang ito, makikita na ho natin may dual nature ang ating Panginoong Hesus. O ngayon, balik tayo sa ating paksa. Patutunayan ko na ang isang likas ng Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Kaya, inilahad ko na muna pati una rito na mayroon siyang tao sa kalikasan o tao sa likas na kalagayan upang inyong makita naman yung isa pa niyang kalikasan. Tapos nating makita na meron pala siyang tao sa likas niyang kalagayan, titignan naman natin yung isang bahagi naman na siyang patutunayan natin ngayong gabi. Kaya, kung ang negative side ay ititindig niya ng ating Panginoong Jesucristo ay tao o anuman, ay hindi ito makagigiba sa ating itinitindig ngayon sapagkat tayo na nga ang unang nagpatotoo na talagang mayroon siyang tao sa likas na kalagayan. Ano po? Yan, ngayon. Ang tanong, ano muna siya? Yan, ano muna ang kanyang likas na kalagayan bago magkatawang tao? Ayan, ano? So, ano muna ang likas niyang kalagayan bago siya magkatawang tao? Ayun. Ganito ang binabanggit sa atin sa aklat ng Juan 1 at 1. 1:1. Naku, hindi ko na ilagay sa screen. Okay. Dali ha. Akin munang ilalagay para inyong makita kung ano muna ang kanyang kalagayan, no? Kasi gusto ko rin mababasa niyo ito eh. Yan. Sige, lilipat ko muna, no? Yan. At alam niyo ang nilalaman ng 1:1, no? Gayon man ay nais ko pa rin mabasa ho ninyo. Yan. Total, mahaba naman ang oras ko eh. Eto. Last 5 minutes. Opo, salamat po. Yan, no? Ilagay natin sa saling ang Biblia. Yan. Ganito po ang sabi sa atin. Yan. Nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So sa talatang ito ay makikita natin na mayroong ipinapakilala si Apostol Juan na noong pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Mayroong dalawang persona na ipinakikita sa talatang ito ng 1:1. Yung berbo na ipinapakilalang Diyos at yung berbo na sumasa Diyos, yung sumasa Diyos ay ibang persona doon sa Diyos na tinutukoy sa talatang ito.
Ano po? Yan. Hindi pwedeng isalin ang talatang ito ayon sa gramatika ng tekstong Grego na isasaling ang berbo ay banal o di kaya ang berbo ay isang Diyos na nasa small letter D. Hindi po pwede mga kapatid. Ang magiging ganong pagsasalin ay mali na. Sapagkat napakaganda ng pagkakahanay nito sa tekstong Grego at tamang-tama naman ang pagkakasaling ang berbo ay Diyos. Sino ang berbo na ito nang siya'y sa pasimula? Wala hong iba mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang berbo na binabanggit noong pasimula. At ang berbo o ang ating Panginoong Hesukristo bilang berbo ay sumas sa Diyos. Sino naman yung Diyos na binabanggit na yon? Yun ay walang iba kundi ang Ama. Bagamat hindi natin nababasa na yan ay Ama, subalit sa pamamagitan ng banal na kasulat ay alam natin na ang berbo ay suma sa Diyos. Yan. At sa ikatlong bahagi, nilinaw sa atin kung ano ang likas na kalagayan ng berbo. Ang likas na kalagayan ng berbo ay Diyos. Hindi lamang ito simpleng lohika o di kaya ay isang kaisipan. Hindi po. Sapagkat ito ay pagiging Diyos sa likas na kalagayan. Kaya nga ang termino sa atin, doon sa 1:14, yung binasa natin kanina, nagkatawang tao ang berbo. Ayun. Bakit magkakatawang tao ang berbo? Kung wala siyang ibang likas na kalagayan. Kung bakit nagkaroon ng terminong nagkatawang tao ang berbo, sapagkat mayroon siyang pati unang likas na kalagayan. Ano ang likas na kalagayan yon? Yun po ang kanyang pagiging Diyos. Kaya ang sabi, ang berbo ay Diyos. Sa talatang 14, yung berbo na Diyos na ipinakikila sa 1:1, nagkatawang tao. Kaya pala, ang ating Panginoong Jesucristo mayroong dual, mayroong dalawang likas na kalagayan. Kalagayang Diyos at kalagayang tao. Ayun, sumaliwanag po na binabalangkas ng banal na kasulatan. Isa pang katotohanan yan, dito pa rin sa aklat ng Juan. Buhat sa Kapitulo 8, talatay 58, ganito po ang pagkakawika sa atin. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang ating Panginoong Hesus po ang nagsasaysay, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Ano ho ang sabi sa talatang ito? Bago raw ipanganak si Abraham, o bago pa lumitaw si Abraham, bago pa ipagbuntis si Abraham, bago pa i-create si Abraham, ay ako nga. Ego eimi, naroroon na siya. Ano po? At yun ang termino na yan, na ako nga, yung ego eimi, hindi lang yan basta termino. Yan ay isang kataga na ginamit mismo sa pagkakakilanlan ng ating Panginoong Diyos. Ganito ang ating mababasa bilang pagpapatunay sa Kapitulo 3, talatay 14 ng aklat ng Exodus. At sinabi ng Diyos kay Moises, sino ho ang nagsasalita? Kay Moises, ang Diyos. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako inyo ni ako nga. Time na? Okay, salamat. Time na. Okay, dyan po nagtatapos ang presentation ng ating kapatid Fernando B. Camacho Jr. At pagkakataon na po para sa negative kay Brother Jeff T. Urita para sa kanyang 10 minutes na cross
examination. Kapatid na Jefty, are you ready? Hello? Nakamute ka, kapatid. Okay na? Ay, yun, okay na po, okay na. Hello po, hello, okay na? Okay na? Wait lang. Okay. Set lang po natin yung time, ha? Set lang po Sige po. natin yung time. Confirm ko lang, ha? Ang pagsagot po 1 minute, no? Okay. So, timer for 10 minutes. We'll start now. So, salamat Brother Fernan sa iyo pong napakagandang presentation. Ano po? At talaga namang as usual ay tinayuan mo yung hanay ninyo bilang mga Seventh-day Adventist Church. Ano po? Ayan. Gusto ko lang pong i-clarify yung ating pong tema na iyo pong tinatayuan ay isa sa kalikasan ng ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. Tama po? Opo, tama po yung inyo pong nabanggit na atin pong tema o paksa. Kaya nga sa gabing ito, ipinakita ko po yung magkaiba niyang kalikasan para makita ng ating viewers yung isa namang kalikasan na akin namang ipinagpapatotoo. So lumalabas po sa aking stand, pinakita ko yung dalawa niyang likas na kalagayan at the same time nag-focus ako doon sa akin namang pinatutunayan na isa roon ay ang kanyang pagiging tunay na Diyos. Yun po yun. Okay. So, ang iyo po nga pinapatunayan, ayon sa akin po nga napakinggan, ay pinapatunayan mo na bago siya ipanganak bilang tao, ay siya'y umiiral na bilang Diyos. Tama po ba ang aking naintindihan sa iyo pong hanay? Bago siya nagkatawang tao, mayroon muna siyang kalagayan. So, hindi pa dual nature. Pagkatapos ng magkatawang tao, hindi nawawala yung kanyang yung kanyang isang kalikasan na pagiging Diyos. Kaya nga, ulit ka sa atin ng Biblia, siya anya'y pinatay sa laman. Ayun. Sa makatwid, parehong umiiral po yun kahit na siya ay nagkatawang tao. Yung kanyang dalawang kalikasan na yun, pareho pong umiiral. Kahit na pinatay yung kanyang likas na pagiging tao. Ayun o ang ating magiging tugon po doon. Okay, salamat po. So, yun po nga kanyang kalikasan at kalagayan bilang Diyos sa nakaraan bago siya maging tao, ito po ba ay mayroong persona? Hindi siya mayroong persona, kundi talagang persona. Yun pong personang yun ng ating Panginoong Jesucristo nang hindi pa nagkakatawang tao, iisa pa lang po ang kanyang likas na kalagayan, pagiging Diyos. Nang ang personang ito ay nagkatawang tao, hindi po nagkaroon ng dalawang persona, kundi sa isang persona, nagkaroon ng dalawang likas na kalagayan. Kalagayang Diyos at kalagayang tao. At ang kalagayang tao may hangganan at namatay doon sa krus. Subalit, ang kanyang pagiging Diyos ay hindi po namatay. Kaya lumalabas dito, mayroon siyang dalawang buhay. Buhay sa kalagayang tao at buhay sa kanyang pagiging Diyos. Yun po ang ating pansamantalang tugon doon po sa inyong magandang tanong. Next question. Okay, so kung siya po ay persona bago magkatawang tao at sangayon sa iyo ay nagkaroon lamang ng dalawang likas, ay nung nagkaroon na ng katawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, ang tanong po, alin po ang nagkaroon ng katawang tao doon sa Diyos na umiiral bilang persona ni Kristo bago magkatawang tao? Yung mismong persona ng ikalawang kadyusan, yun pong ating Panginoong Jesucristo.
Uulitin ko po, nang hindi pa nagkakatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo, isang persona na ho yun. Nang magkatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo, hindi nangangahulugan nagkaroon ng dalawang persona. Kundi sa isang persona na nagkatawang tao, nagkaroon lamang ng dalawang likas na kalagayan. Okay? Yung isang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo ay pagiging tunay na Diyos, at yung isa naman kanyang likas na kalagayan, pagiging tunay na Diyos, pareho po yung nasa isang persona. Kaya hindi nangangahulugan na nagkatawang tao Panginoon, dalawa na persona niya. Nung hindi pa nagkakatawang tao, isa lang ang persona niya. Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Mula pa noong unang-una, kahit na nag-dual nature, isa lang ang kanyang persona. Okay. Yun po bang pagiging tao ay maituturing na isang persona? Ay opo, may tuturing natin isang persona. Sapagkat sangkap ng isang persona, yung pong pagkakaroon ng kamalayan, meron siyang may karakter, kasama, ganun din ang kalagayan ng ating pong Panginoong Diyos. At yan naman mababahig natin sa halimbawa sa mga website para makita natin yung katotohanan yon. So, persona po, kasi nga, bakit persona yung kanyang pagkatawang tao? Kasi wala namang nag-split na dalawang persona. Isang persona lang po yun. No? Yung kanyang kalagayang tao ay sakop yun ng isa niyang persona. Hindi po siya magkahiwalay na persona. Yun po sagot natin. Okay po. Yun po bang persona ni Kristo ng pagiging Diyos ay namamatay? Yung pagiging Diyos po ng pagiging persona ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po. Kaya nga, nililinaw sa atin kanina ng aklat ng tawag dito, 2 Pedro, ang wikay ganito, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa makasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo'y madalan niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ayun, pinatay po siya sa laman, pero hindi po pinatay yung kanyang kalagayang Diyos, sapagkat ang Diyos hindi po, o yung kalagayang Diyos hindi kailanman namamatay. Ayun. Kaya sa isang persona, isang bahagi lang ang namatay sa kanya, yung kanyang ikalawang naturalesa. Ayun po ang ating tugon doon. Okay, salamat. Kung yung pagiging Diyos ay isang persona at yung pagiging tao ay persona rin naman, paano mo po ipapaliwanag na yung isang Diyos na persona na hindi namamatay ay ipinag-isa doon sa personang tao na namamatay? Okay. Katulad doon ng aking tugon sa inyo, yung pagiging ikalawang membro ng Godhead, isang persona lang po yun. Kahit na siya nagkatawang tao, isang persona lang po yun, at yun ay ang anak. Nagkataon lang nang inihula na merong batang ipanganganak, hindi nangahulugan ng lumabas ng bata, mayroon ng dalawang magkaibang persona ang anak. Hindi po. Isang anak, mayroong dalawang naturalesa o may likas na kalagayan, tao at Diyos. Pareho po yung sinasakop ng isang persona sa kalagayan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ay hindi po yung magkahiwalay. Okay. Sa ngayon po sige po. Maliwanag po na iyong pinatutunayan ang dalawang kalagayang kalikasan, na mayroon sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang isa rito ay yung likas kalagayang pagiging tunay na Diyos na walang kamatayan, na ito isang persona, at yung likas na kalagayan naman niya bilang tao na ito'y may kamatayan. Ang tanong ko po ay ganito, kung ang persona ng Diyos na walang kamatayan ay na kay Kristo at siya rin na may persona ng tao na may kamatayan, ilan po yung persona na meron sa kanya? Isa lang po. Katulad ng aking tugon,
Isang persona, kahit na siya hindi pa nagkakatawang tao, isang persona lang yon. Nang siya po ay magkatawang tao, hindi lumabas yung ikalawa niyang persona. Walang naging dalawang persona. Kundi yung isang persona na yon, nang siya ay magkatawang tao, nagkaroon lang ng dalawang likas na kalagayan. Isang kalagayang Diyos at isang kalagayang tao. Kaya wala hong dalawang persona sa Panginoong Jesucristo. Mayroon lang siyang dalawang likas na kalagayan sa iisang persona. Ayun, yun po ang paninindigan ng banal na kasulatan. Next question po. Sige po. Okay, so kung yung isang kalagayan niya ay hindi namamatay, tapos yung isang kalagayan niya, kapatid, ay namamatay, hindi ba yun maituturing, kapatid, na dalawang persona? Yamang iyo namang pinapatunayan na bago siya magkaroon ng katawang tao, isa lang ang kanyang likas. Ngayon, sa iyong pagpapatunay nung magkatawang tao, nagkaroon ng dalawang likas, hindi ba't yung dalawang likas ay nagiging umiiral sa panahon na may dalawang persona lamang? Time na. Time na, kapatid na Jeffrey. Hindi na sasagutin. Hindi, isagot na lang. Mr. Moderator, baka po pwede nating mapasagot lang po. Okay kung okay lang po, ano po. Okay, hindi umabot yung tanong, bro Jeffrey. Hindi umabot. Okay po. Hindi natin makapibigyan. Okay. Sige po, sige. Unang cross-examination ni Brother Jeffrey ng negative ng Prophetic Advent Movement, mga kapatid. Ngayon naman ay pagbibigyan natin siya ng paliwanag ang kanyang panig dito po sa kanilang pinag-uusapan na topic na patutunayan ko ng isang kalikasan ng ating Panginoon ay tunay na Diyos. At negative po ang kapatid Jeffrey at apirmative si Brother Fernando ng Seventh-day Adventist Church. Bibigyan ko po ng 15 minuto si Brother Jeffrey na magpahayag ng kanyang stand dito po sa debate nito. Brother Jeffrey, pag nagsalita ka, the timer will start right now. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Una, binabati ko po ang ating pong kausap ngayon. Hindi ko po masasabing katunggali ito. So, hindi isa pong kakwentuhan sa salita ng Diyos, mga minamahal na kapatid, si Brother Fernando. At siyempre, sa ating pong maginoong moderator, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng oras, ano po, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Isa po itong kagalakan, karangalan para sa akin na makapanayan po ang isa sa mga kinikilala pong faith defenders ng Seventh-day Adventist Church na nakalagay pa nga dito, NPUC recognized. Yan. Kaya isa pong kagalakan yan, mga kapatid. Nais ko pong liwanagin, mga minamahal na kapatid. Kung tutuusin, hindi po ako dapat negative sa paksang ito. Palad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig. Nais ko pong liwanagin, mga minamahal na kapatid. Kung tutuusin, hindi po ako dapat negative sa paksang ito. Sapagkat kami po ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay meron pong dalawang likas. Uulitin ko po, ako po'y sumasang-ayon na ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong dalawang likas. Sapagkat kami po ay naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay meron pong dalawang likas. Uulitin ko po, ako po'y sumasang-ayon na ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong dalawang likas. At tumutupad, mapalad ang nahahat. So sa makatwid, hindi mo tinututulan ang tema na isa sa likas na ang ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kanyang pagiging Diyos. Hindi po kayo natuto doon. Ulitin ko po ang tanong, pero yung tema, hindi nyo po tinututulan. Tama po ba? Yung tema, hindi nyo po tinututulan. Tama po ba?
Yes, kagaya po ng nabanggit ko, Kapernan kanina, at kung naalala nyo nung nakaraan, ay gusto ko sanang hirit na bagay nga double affirmative. Kasi po, hindi po kami tumututol sa dalawang kalikasan. Ayan. So, bago tayo pagpatuloy sa ating second round, babati muna tayo sa ating mga nanonood. No? Mabilis masyado yung ating comment box. No? Bahala na kayo kung ano lang yung mabasa ko. Yun lang walang tampuhan ito. Sabi dito ng ating kasama, partner sa ating programa ayon sa Nasusulat Ministry, si Brother Jason. Shoutout naman dyan sa magandang lalaki, mga magandang lalaki. Yan, kasama daw ako dun God bless po sa inyo. Yan. Binabati natin si Brother Reynaldo Romo, nanonood din. Yan. And si Brother Rael Jury Nunez, binabati natin si Brother Rael Jury, good evening. And si Brother Rain, shout out daw. Okay, shout out sa iyo kapatid. Okay, at meron tayong overseas mga kapatid, no? Si Sister Jane Erespe, yan, ng Saudi Arabia. Yan, magandang araw po sa mga taga Saudi Arabia, no? At may pagbati dito si Rocky Tulog. Sabi ni Rocky Tulog, pogi na master debater now. Ganda ng buhok, one length. Yan. Binabati natin. At si Brother Jonathan Orita, sabi niya, good eve. Mapapatunayan kung ano talaga ang likas na tunay na Diyos, no? Binabati din natin mula sa Roman Catholic Church, si Brother Winnie Ibe ng St. Peter's Men's Society. Sabi niya kay Bro Fernando, Camacho ako ngayon. Ayan. So, sino pa yung nagko-comment dito? Si Brother Joy Socaldito, galing sa Davao. Ayan. Binabati natin yung mga taga Davao, no? Si Brother Arnulfo Glory and si Brother Eugene Cabuyaw ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Gayon din si Brother Arnold Macalisang, no? Binabati natin kayong mga kapatid, no? Medyo mabilis yung comment, so mamaya ko na lang siguro basahin yung iba. Ayan, si Sister Vernon Tolentino, watching from New Jersey, no, yung ating sponsor. Nako, maraming salamat po sa inyong pagtulong sa ating ministry, mga kapatid, ano? So, tuloy tayo sa second round ng ating debate. This time, gibaan portion na tayo. Rebuttal stand, mga kapatid. Mauuna po dito ang ating affirmative, Brother Fernando B. Camacho Jr., ang affirmative sa paksang ito ng Seventh-day Adventist Church. Kapatid na Fernando, your 15 minutes timer starts now. Okay, so nagpapasalamat tayo sa ating pong Panginoong Diyos, siyempre, sa isang napakagandang pag-uusap, ano, at nakikita natin yung kabaitan ng akin pong kakwentuhan ngayon. Kapatid na hipte, ganyan lang, chill lang. Okay, so now mga kapatid, sa portion ng rebuttal, ano, dito ho ay meron tayong tawag dito, napansin tungkol po sa ating topic. Ano ho? So maliwanag na ang atin pong paksa ay hindi po nagiba kundi nanaig. Bakit? Sapagkat dalawa kaming nagpatunay. Pinatunayan ko at pinatunayan din ng kapatid na Hipte na ang isang kalikasan ng Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. At bilang clarification, tinanong ulit natin. Ano ho? At narinig ninyo na ang sagot ay yes. So walang pagtutol sa paksa. So sa makatwid, ano man ang kahinatnan ng pag-uusap na ito ay nakatindig na at hindi na maidadapa pa ang atin pong tinindigan. Bilang afirmatibo na naig na po ang katotohanan na atin pong pinatutunayan. No? Sapagkat sumang-ayon
ang negative side. So ganun lang po kasimple mga kapatid ang naging pag-uusap ngayong tong gabi. Ngayon, para actually dapat tapos na ito kasi napatunayan na. Hapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom. Ang tema, hindi nyo po tinututulan. Tama po ba? Yes, kagaya po ng nabanggit ko, Kapernan kanina, at kung naalala nyo noong nakaraan, ay gusto ko sanang hirit na bagay nga double affirmative. Kasi po, hindi po kami tumututol sa dalawang kalikasan. Ang atin pong paksa ay hindi po nagiba, kundi nanaig. Bakit? Sapagkat dalawa kaming nagpatunay. Pinatunayan ko at pinatunayan din ng kapatid na Hipte na ang isang kalikasan ng Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. At bilang clarification, tinanong ulit natin. At narinig ninyo na ang sagot ay yes. So walang pagtutol sa paksa. So sa makatwid, anuman ang kahinatnan ng pag-uusap na ito ay nakatindig na at hindi na maidadapa pa ang atin pong tinindigan. Bilang affirmatibo na naig na po ang katotohanan na atin pong pinatutunayan. Sapagkat sumang-ayon ang negative side. So ganun lang po kasimple mga kapatid ang naging pag-uusap ngayong pong gabi. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkikot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila